parol ay isang palamuting pamasko. Marahil, isa ito sa mga pinakasikat at natatanging sagisag ng Pasko para sa ating mga Pilipino. Karaniwan itong gawa sa mga patpat ng kawayan na ginagawang hugis bituin at binabalutan ng makukulay na papel de hapon. Nilalagyan pa ito ng ilaw sa loob gamit ang kandila o kalburo. Hayan! Kay ganda ng parol na tila isang munting tala na kumukuti-kutitap sa madilim na gabi. Bakit nga ba may parol? Ang parol ay hindi lamang isang simpleng palamuti. Una itong ginamit upang ilawan ang daraanan ng mga taong nagsisimbang gabi noong panahong wala pang ilaw sa mga lansangan. Nagsasabit ng parol sa harap ng kanilang tahanan ang bawat pamilya upang tanglawan ang daan ng mga tao patungo sa simbahan. Gaya ng banal na tala na minsang gumabay sa mga pantas sa kanilang paglalakbay patungo sa Belen. Tulad ng isang munting parol na aandap-andap sa gitna ng kadiliman, isinilang si Jesus sa gitna ng gabi bilang isang batang musmus, munti at mahina. Siya ang liwanag ng mundo, ngunit hindi halos napansin ng daigdig ang kanyang pagsilang. Tanging ang mga pastol at iilang pantas ang nakaalam sa kanyang tahimik na pagdating. Sa kabila nito, ang liwanag ni Jesus ay unti-unting bumalot sa daigdig sa pamamagitan ng mga puso ng mga taong nagsasabuhay ng kanyang pagmamahal. Parang mga parol na maliit man, ngunit kung pagsasama-samahin, ay nagbibigay ng liwanag at saya sa kapaligiran. Hanggang ngayon, patuloy ang mga Kristiyano sa pagbibigay liwanag sa mundo sa tuwing nagpapakita tayo ng pagdamay, pagtulong at paglingap sa ating kapwa, lalo na sa mga dumaranas ng kahirapan, kalungkutan o anumang kadiliman sa buhay. Tulad ng batang Jesus at ng parol, ang liwanag na ating taglay ay napakaliit kung ikukumpara sa pangangailangan ng mundo. Sa kabila nito, tinatawag niya tayo upang maging tanglaw at akayin ng ating kapwa palapit sa Panginoon. Ano kaya ang mangyayari sa ating bansa ngayon kung tutugon ang bawat isa at magiging parol para sa kapwa?